Sa previous episode, inatake ng mga mandirigma ang kuta ng Demon Lord at kasama pa ng mga mandirigmang ito ang mga taong may basbas na blessings mula sa Diyos. Gusto na sanang sumali ng Demon Lord sa digmaan kaso pinigilan siya ng dalawa niyang tapat na lingkod upang ipaalala sa kanya ang kasunduan niya sa Diyosa ng Rebellion. Dahil sa kasunduan na iyon, mas pinili na lang ng Demon Lord na masira ang kanyang kastilyo at pumasok sa lihim na silid upang isil ang sarili. At alam niya sa sarili na babalik siya pagkatapos ng 1,000 taon para bawiin muli ang kastilyo na kinuha sa kanya. Matapos ang 1,000 taon, nagising siya mula sa pagkakatulog dala na rin sa dalawang babaeng nang istorbo sa kanya, nag-reincarnate siya muli, kaso nalaman niya na naging tao siya at maging bata. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nang magising si Celia, nagtaka siya kung paano siya napunta sa kama at tinanong niya ang batang lalaki kung sino ito at saan siya nagmula. Kaya't doon ay agad na sinabi nito ang katotohanan. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang Demon Lord na may kakayahang gumamit ng mahika at hindi ang banal na espada at upang mabuhay siyang muli, ginamit niya ang pinakamalakas niyang Phase 10 spell na Create Elderly Undead, at ginawa siyang pinakamataas na ranggong Vampire Queen sa mundong ito. Pagkatapos ng isang buong araw na mawalan siya ng dugo, kinailangan niyang uminom ng dugo mula sa leeg ng lalaki upang hindi mamatay. Nang ma-realize niya na hindi nagsisinungaling ang lalaki, sinabi niya na nais din niyang i-share ang kanyang nakaraan. 9 na taon na ang nakalipas, isang malawakang void attack ang puminsala sa kanyang bansa at dahil silang dalawa lamang ang nakaligtas na kabataan, kinupkop sila ng gobyerno at ginamit bilang sandata para sa mapanganib na misyon. Gayunpaman, ang kanyang tanging hangarin lamang ay wasakin ang mga void at inaasahan niya na mas mabilis na ma-awaken ang kanyang banal na espada. Dahil sa siya ay may dugo ng pinakamalakas na mandirigma, subalit hindi pa rin ito nagising. Ngayon na siya ay vampire na, nagtaka siya kung maaari pa ba niyang magising ang kanyang banal na espada kaya't sinabi sa kanya ni Leo na tiyak, maaari niya itong ma-awaken. Subalit, biglang nagugutom si Leo at nais uminom ng gatas mula sa kanya at sa cafeteria, nagtaka si Celia kung bakit wala siyang ganang kumain. Kaya't binanggit ni Leo sa kanya na ang pagkain sa mga normal na pagkain ay ang pinakamabagal na paraan upang mabawi niya ang kanyang mana. Nang tanungin siya ni Celia kung ano ang kakainin niya, sinabi ni Leo na tinapay lang, pero sinabi ni Celia na magiging malnourished siya kung hindi siya kakain ng masustansya. Gayunpaman, inilahad ni Leo sa kanya na hindi siya tatanggap ng payo mula sa isang walang kwentang zombie, na nagdulot naman ng sakit sa damdamin ni Celia at na-realize niya na ang pagiging vampira ay nakakasakit sa kanyang damdamin. Tinanong niya si Leo kung paano siya magbabayad para sa kanyang pagkain, kaya inilabas ni Leo ang isang gintong barya at inakala niya na maakit niya si Celia sa pagpapakita niya ng kanyang 20 milyong ginto at ito'y gagamitin niya para sa kanyang hukbo ng undead. Ngunit ipinaliwanag ni Celia na ang kanilang bansa ay tumatanggap lamang ng credit card at ang kanyang ginto ay walang halaga tulad ng kanyang pagmumukha, kaya ang tanging bagay na kaya niyang gawin ay ang huminga na lamang. Biglang may dalawang lalaki na tinukso ang pananamit ng isang babae at sinubukan nilang tanggalin ito, kaso tinulak sila palayo ng babae gamit ang kanyang kahoy na espada, anopat sinabihan silang hindi siya mag-atubili na aatakihin sila kung uulitin nila ito. Ang babae ay nagngangalang Sakuya, ito ay ang matagal ng kaibigan ni Celia at tinanong ni Celia si Sakuya kung bakit siya hinahabol ng mga lalaki, kaya sinabi ng babae sa kanya na tumakas siya mula sa kanyang training camp upang hingin ang kanilang rasyon. Nang makita niya si Leo, kinilala siya ni Sakuya bilang ang batang pinag-uusapan ng lahat kaya sinabi ni Celia sa kanya, na si Leo lang ang tanging healer sa buong akademya at siya ay nakapatay na ng isang void mag-isa. Natutuwa si Sakuya na makilala siya, ngunit hindi type ni Leo ang magaspang na kamay ni Sakuya na sanay sa paghawak ng espada, dahil iniisip niya na hindi ito magiging bagay sa kanyang demonyong buto. Nang sila'y tapos na mag-usap, bumili si Celia ng pagkain para sa kanilang dalawa at nagtaka si Leo kung bakit iba ang suot ni Sakuya, kaya ibinunyag ng babae na ito ay ang tradisyonal na kasuotan mula sa kanyang lupang sinilangan at nagsumpa siya na laging isusuot ito, lalo na ngayon na siya na lamang ang natirang nabubuhay matapos wasakin ng mga void ang kanilang bansa. Napagtanto ni Leo na hindi na niya sana tinanong iyon, dumating ang mga kaibigan ni Sakuya upang ialok siya na magsugal ulit, ngunit sinabi niya sa kanila na ipinasok na niya sila sa alipin noong nakaraang gabi. Sa isang pasilidad,
hiningi ng instructor na si Alto kay Leon na ipakita ang kanyang banal na espada upang pag-aralan ang kakayahan ng kanyang sandata. Nang tawagin niya ang kanyang Demon Lord staff, nagtaka si Alto kung anong uring sandata ito kaya sinabi ni Leon na ito ay isang demonic wind type na sandata. Dahil sa karaniwan ang hangin ay isang supporting type, nais ni Alto na subukan ang kakayahan niya sa mga void simulator at nang sabihan si Leon na labanan ang mga ito upang maipakita ang kanyang kapangyarihan, winasak ni Leo lahat ng mga robot sa isang bagsak lamang. Hindi naniwala ang dalawa na si Leo ay isang support lang, at dumating ang lahat mula sa labas upang makita ang pinsalang kanyang ginawa. Na-realize ni Leo na dahil sa kanyang ginawa ay nasira na ang kanyang normal na buhay. Habang sinubukan niyang dagdagan ang stats ng mga void simulator, sinabi ni Musel na siya na ang magsusukat ng kapangyarihan ni Leo at tinanggap ito ni Leo. Kaso sinabi niya na mas mahina pa siya kaysa sa mga robot na ikinainis naman ni Musel, habang kanyang inaktibo ang kanyang banal na espada kasama ang kanyang mga babaeng tagasunod. Sumigaw si Celia na hindi patas na labanan si Leo ng 5 tao, pero binanggit ni Musel na may kakayahan ang kanyang banal na espada ang makontrol ang isip ng mga tao, kaya wala siyang ginawang paglabag sa mga patakaran. Gayunpaman, tinanggap ni Leo ang hamon na labanan ang 5 ito mag-isa at nang paalalahanan siya ni Alto na pwede siyang umurong, sinabi ni Celia na siya ang magiging kakampi ni Leo dahil siya ang kanyang tagapagtanggol. Sa palagay ni Musel ay magandang laban ito, pero idinagdag niya na kung matalo sila ay dapat hayaan na ni Leo si Celia na sumali sa kanyang grupo at dahil dito, pumayag si Leo at kung sila naman ang matatalo dapat ding tigilan ni Musel ang pakikipag-usap kay Celia. Kaya tinanggap ni Musel ang kondisyon, binanggit ni Leo kay Celia na huwag mag-alala dahil kaya niyang talunin ang lahat sa isang atake lamang, ngumiti si Celia at ginamit niya ang kanyang training sword dahil sa hindi niya masummon ang banal na espada. Nang magumpisa na ang laban, dali-daling umatake si Celia kaso patuloy na naiiwasan ng kasamahan ni Musel ang kanyang mga pag-atake, napansin ni Leo na tumaas na ang bilis ni Celia mula nang ito'y maging reyna ng mga vampira. Gumawa ng paghampas ang babaeng may pulang buhok sa lapag, sinimulan ni Celia na hiwain ang lahat ng mga bato at habang hinaharap ito, ipinapaatake ni Musel ang kanyang 2 babaeng kasamahan upang harapin si Leo. Subalit sinabi niya kay Celia na okay lang siya, ang babae ay naglabas ng kanyang kidlat na mahika patungo kay Leo, ngunit binitawan niya ang kapangyarihan ng kanyang mga anino upang pigilan siya sa paggalaw at ibinalibag siya at mawala ang balanse. Sa parehong oras, hinarap ni Celia ang 2 babae at sinabihan niya si Musel na itigil na nito ang pagtago sa likod ng mga babae tulad ng isang duwag. Doon pa lamang dumating si Regina sa lugar ng pagsasanay habang patuloy na pinapabagsak ni Celia ang lahat ng kasamahan ni Musel. Kaso lang nang lumapit na si Celia, ginamit ni Musel ang kanyang banal na sandata at mahika na absolute domination laban kay Celia at ipinapahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Itinapon niya ang espada ni Celia at sinimulang itutok ang kanyang wand sa kanyang katawan. Pero agad na sinabi ni Musel kay Celia na kinakailangan muna niyang tapusin si Leo. Nakita niyang si Leo ay pinapalibutan na ng 5 tao kaso alam ng bata na maari pa rin niyang talunin sila sa isang bagsak lamang. Ngunit paulit-ulit sinabi ni Celia na poprotektahan niya si Leo at sinumpa niyang walang makakasakit dito, habang mas lalong tumataas ang boses niya. Isang banal na liwanag ay lumitaw at ang kanyang banal na espada ay nagmaterialize. Sa isang iglap, nalampasan niya ang spell ni Musel na absolute domination at mabilis siyang tumakbo upang sirain ang banal na espada ni Musel, at agad na nawala ang lahat ng mahika na kumokontrol sa isip ng mga babae. Tinanong siya ni Celia kung susuko na siya at agad naman itong nagmakaawa at tinanggap na nito ang pagkatalo. Agad namang tumakbo si Regina upang yakapin si Celia at binati siya sa paggising ng kanyang banal na espada. Si Leo ay natuwa nang sa wakas ay nagising na ito at nang makabalik sila sa bahay, pinasalamatan ni Celia si Leo sa tulong na binigay nito kaso sinabi ni Leo na siya ang tunay na nagligtas sa kanya, ngumiti si Celia at ipinangako niya na palaging iingatan si Leo bilang kanyang nakatatandang ate. Gayunpaman, mayroon siyang isa pang hiling at iyon ay para sa kanilang dalawa na maging mas matatag na magkasama at para ipagdiwang ang paggising ng banal niyang espada, nagdao si Regina ng isang salo-salo para sa kanilang lahat. Sumama rin ang mga kaibigan nila sa pagdaos, naging usapan nila kung ano ang dapat na pangalan sa espada ni Celia at bagamat naisip ni Regina na magandang pangalan ang Shining Saint Sword, mas nais ni Celia ang pangalang Demon Lord's Bone.
Bagamat nagising na ang kanyang espada, nadama niya na ang tunay na lakas nito ay natutulog pa rin at nagtataka sila, kung ano ang gagawin nila kay Leo na ngayon ay sasama na ito sa kanila. Dahil wala nang bakanteng kwarto, napagtanto nila na kailangan niyang matulog sa isa sa kanilang kwarto. Sinabi ni Regina sa kanya na mas maganda sa kanyang kwarto dahil sa palagi silang maglalaro ng celery sticks. Sinabi naman ng isang babae na mas malaki pa ang kanya niya kaysa sa Holy Canyon ni Regina at samantalang, binanggit naman ni Sukuya na siya ang pinakamagaling sa paggamit ng espada. Gayunpaman, ibinahagi ni Celia sa kanila na tanging sa kanyang kwarto lamang titira si Leo, ngunit nang tanungin ng mga babae kung bakit, sinabi ni Leo na si Celia ay kanyang tagapangalaga mula pa noong una at kailangan niyang uminom ito ng kanyang dugo bawat gabi upang mabuhay ito. Alam ni Leo na kakaiba ang tunog ng kanyang sinabi, pero nagdesisyon siyang tanggapin na lamang ito at sa loob ng kwarto ni Finny, nagsimulang umikot ang kanyang malalaking spheres kay Leo upang suriin ang kanyang kalagayan. Kaso binanggit niya kay Leo na maikli lamang ang panahon na maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, at nang tanungin siya ni Leo kung ano ang ibig niyang sabihin, doon ay inamin ni Finny na 6 na buwan na ang nakakalipas mula nang mawala ang kanyang kakayahan sa kanyang banal na espada, noong siya ay sumama sa isang misyon kasama ang ibang grupo at lahat sila ay namatay. Nang matapos ang pagsusuri, ipinaliwanag ni Finny kay Leo na dapat siyang tumingin sa kanyang mga mata kapag siya ay nagkukwento at hindi sa ibaba ng kanyang mukha. Nakakita si Leo ng mapa sa kanyang computer at tinanong niya si Finny kung pwede ba siyang magkaroon ng kopya nito. Nang mag-isa na siya, sinimulan niyang hanapin ang lokasyon kung saan siya namatay at napansin niya na ang mga void ay lumilitaw sa mga lugar kung saan siya nakikipaglaban, at nang tawagin niya ang kanyang alagad, ito ay agad na nagbunyag na mayroong isang malaking kristal sa ilalim ng isla at bagamat iniisip ng mga tao na sila ay kumokontrol sa mahika, pero lumalabas na sila ay aktwal na kumukuha ng kapangyarihan mula sa kristal. Kasabay pa nito, dumating si Sherry at sinabi sa kanya na natapos na niya ang kanyang misyon sa pagtuklas at dinala niya ang isang alamat na bagay na tinatawag na The Donut. Nang isipin niya na masarap ito, sinabi pa ni Sherry na siya ay bumiyahe pa sa universe ni Mash upang magnakaw ng ilang cream puffs, ngunit tinanong siya ni Leo tungkol sa aktwal na impormasyon na kanyang nakuha. Matapos ilagay ang pagkain, ipinaliwanag niya kay Leo na walang tao na naaalala ang hari ng demonyo at tila nawala ang mga alaala ng lahat. Habang naririnig ang tunog ng shower, tinanong siya ni Sherry kung mas masaya na ba siya sa bago niyang babae kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Leo kay Sherry na siya ay hindi makakapantay sa kagandahan kung ikukumpara ito sa kanyang pinakamataas na ranggong Vampire Queen. Naramdaman ni Sherry ang kalungkutan dahil sa mga sinabi niya, ngunit binanggit niya kay Sherry na siya ay walang kwentang alila at kailangang malaman ang kanyang lugar. Bigla ang sinabi ni Celia na tapos na siyang maligo at hindi napigilan ni Leo ang kanyang nararamdaman bilang hari ng mga buto at sa gabing iyon, 2 divers ang nagtuklas sa ilalim ng karagatan at nakita ang isang misteryosong nilalang, ngunit sa sandaling makita nila ang mukha ng dakilang sage, pinatay niya sila pareho gamit ang kanyang mga baging. Pero dito na nagtatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.